Good morning everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Madalas ka bang mag-shopping? Anong benepisyo ang nakukuha mo kapag madalas kang mag-shopping? Bukod sa pagiging loyal mo doon sa platform, ano yung ibinibigay nilang reward sa'yo? Halimbawa, sa Shopee, sa Lazada, o sa TikTok Shop. Okay? Banggitin nga ninyo kung ano yung mga benepisyo, yung mga rewards na ibinibigay nila sa inyo. Okay? Ako po personally, madalas akong bumili sa TikTok Shop. Unang dahilan, mabilis po silang mag-deliver. O order ka ngayon, kinabukasan, nandyan na sa inyong tahanan o sa inyong bahay yung binili mong produkto. Ganon din po sa Shopee ngayon, napakabilis na po ng delivery nila. Pero mas mabilis pa rin po sa TikTok Shop. Ano po yung nakukuha kong benepisyo? Discounted yung mga presyo. Okay? Discounted yung mga presyo, mabilis i-deliver, and may mga coupons akong natatanggap, no? Na maaari kong magamit para nang sa gayon ay halimbawa medyo mataas yung delivery fee ng produkto na binili ko. So pwede kong gamitin 'yon para mabawasan, no? Yung babayaran ko doon sa produkto. Okay? So in short, dahil tayo po ay nasa digital age na talaga, mga kaibigan, pati yung mga opportunity ay hindi na rin po madamot. Okay? Dito po sa negosyong ipapakita ko at ipaliliwanag sa inyo, mga kaibigan, maaari kang kumita dito, no? Ng 50 pesos per day. Can you imagine? Bibili ka na, kikita ka pa. Okay? Paano po yung kalakaran dito? Itong Novalucia, mga kaibigan, ay isang social e-commerce platform. May mga produkto na maaari mong bilhin at i-deliver sa'yo. Mamimili ka ng produkto na gusto mo at mapapakinabangan mo kung gusto mo. Maaari kang bumili ng produkto na ang gusto mo lamang ay kumita. Okay? Halimbawa, mga kaibigan, meron kayong nakitang lawn mowing machine na ang halaga ay 2,000 pesos. Ang totoong halaga ng produkto na yon ay 2,400. Pero mabibili mo lamang yung produkto na yon sa halagang 2,000. Ngayon, itong 2,000 na ito, itong produkto na to, i-deliver ba sa iyo ito kaagad kapag in-order mo na? Hindi pa po kaagad. Ganito po ang sistema nitong social e-commerce na ito. Mayroong 100 katao ang magbibid doon sa produkto na yon. Ibig sabihin, yung lawn mowing machine na yon ay bibilhin ng 100 katao sa halagang 2,000 pesos each. Okay? Tigto 2,000 pesos po kayo. Okay? Mabibili nyo siya sa halagang 2,000 pesos. Na ang totoong presyo ay 2,400. Okay, so eto na, 100 na yung bumili. Sa madaling araw, alauna, no, ay irarapol yung produkto. Okay? Doon sa 100 na bumili, pipili po ng isang maswerteng buyer. Halimbawa, ako po yung napili at nabunot doon sa raffle na yon. Tatanungin ako kung i-deliver ba sa akin yung produkto. Nabili ko lamang sa halagang 2,000, pero pwedeng ibenta ito sa halagang 2,400. So, kita po ako ng 400 pesos. So, kapag nanalo ako sa bidding, tatanungin ako kung ipapadeliver ko yung produkto. Kung hindi ko naman kailangan yung produkto, sasabihin ko lang, hindi ko po kailangan yung produkto. So, ganoon lang po kadali. Kung hindi ko kailangan yung produkto, ang gagawin nila, ibebenta nila uli yun sa umaga. Okay? Pagkabenta po sa umaga, babalik po kaagad yung pera sa inyo. So, yung pera ninyo na ginamit na halagang 2,000, babalik po ay 2,400. Bakit? Kasi nga, yung totoong pera, yung totoong produkto, halaga ng produkto ay 2,400. Pero 2,000 nyo lamang binili. Ngayon, dahil nanalo ka doon sa bidding, okay, nanalo ka doon sa bidding na yon, doon sa raffle na yon, ay nasa sayo yung option kung hindi mo tatanggapin yung produkto.
Ang gagawin po nila kaagad doon, kapag hindi mo tinanggap yung produkto, ibabalik nila sa'yo yung wallet balance mo, no? Pero may kasama na po doong rewards. So, kasama na po dyan yung totoong halaga ng produkto, no? Na 2-4. So, babalik po yun sa wallet mo yung 2-4 plus meron kang reward na 10 piso. Kasi nga, nakipag-participate ka sa bidding and bilang partisipasyon dun sa bidding, meron kang rewards na 10 pesos o 10 points rather. Meron kang 10 points doon sa iyong point system dashboard, okay? Paano kung hindi ka naman nanalo doon sa bidding na yon? Hindi ka napili sa raffle? Ano mangyayari doon sa capital mo, doon sa pera mo? Automatic, babalik sa wallet balance mo yung pera na ginamit mo sa bidding. Halimbawa, yung 2,000 na ginamit mo, ibabalik nila yon sa iyong wallet. Okay? Plus, syempre dahil nakipag-participate ka doon sa bidding, may matatanggap kang 50 pesos doon sa iyong point system dashboard. Okay? Meron kang 50 points na yung mga points na ito ay maaari mong i-convert into cash. O, di ba? Kumita ka na, hindi mo naman kailangan yung produkto, magbenta ka lang uli ng magbenta, magbid ka ng magbid hanggang sa lumaki yung pera mo. Ganun lang po kadali. Okay? So, yan po ay ilan lamang sa mga posible na maaari mong kitain. Pero kung ma-unlock mo lahat, no, ng stages ng pagiging seller, maaari kang kumita ng hanggang 44,000 pesos a week o higit pa. No, 44,000 pesos per week or higit pa. Kung ma-unlock mo yung mga features ng application. Okay? So, ang tanong, ibabalik pala nila sa'yo yung pera mo pati yung bibigyan ka pa nila ng points kapag hindi ka nanalo sa bidding. Paano kumikita yung system? Bakit binayaran ka na nila? Paano sila kikita kung isosoli pala nila yung pera? Yan po yung tanong, di ba? So, parang ganito lamang po yan. Nasa monetization era po tayo. Nag-upload po tayo ng video sa YouTube. Marami po yung nanonood. Siyempre, kikita tayo. Ang return, yung YouTube, marami ang gumagawa ng account. Marami yung nag-view dun sa video. So therefore, dahil marami yung nag-view dun sa video, maraming mga kumpanya ang naglalagay ng kanilang ads sa YouTube. At dun sila kumikita. Ganon din po ang kita sa Facebook, sa Reels, at sa iba pang monetization platform. The more viewers doon sa video na yon, the more income na ma-generate nila. Paano po yung income na yon? Magbabayad sa kanila yung Coca-Cola, Procter & Gamble, malalaking kumpanya, babayaran nila. O dahil inilagay mo itong ads ko, inilagay mo itong kumpanya ko sa mga ads sa video dyan sa YouTube, dyan sa Facebook, ito po yung bayad ko. So kumikita sila. Ganon din po sa platform ng Novalucia. Habang nagkakaroon po ng raffle, habang marami pong mga sellers yung nagkakandara pa sa pagbibid o doon sa pagbili ng mga produkto, merong algorithm na tinitignan po niya yung data. Gaano karami yung gumagawa ng account? Gaano karami yung nagre-register? Gaano karami yung bumibili ng mga product? At dahil sa algorithm na ito, nakakapag-generate sila ng numbers. At kapag nakapag-generate sila ng numbers, it can be converted into cash. At yung cash na nakukuha nila, yung kinikita nila sa mga advertisement na yan, yun po yung rewards na binibigay nila sa atin. Anyway, 10 pesos, napakaliit. No? Napakaliit. Kahit sabihin mong 100 yung ibigay nila sa iyo, sa atin, araw-araw, maliit lamang po yun kumpara dun sa nakikita nila, dun sa kikitain nila sa mga ads.
Take for example, So, halimbawa mga kaibigan, katulad po ni Miss Ivana Alawi, yung kanyang latest trending video na si Kuya Jesus, ay hindi po sinasadya na nakilala niya. Nag-prank lamang po siya na isang buntis, isang pulube, nang di inaasahang pagkakataon ay lumapit sa kanya si Kuya Jesus. Sa madaling salita mga kaibigan, bawat episode ng video na yon ay nagkaroon po ng halos 60 million views. Okay? Magkano po yung kinikita ni Miss Ivana dito? Nakadepende po yan sa kanya. At siya po ang nakakaalam ng kita ng bawat videos na yon. Dahil sa kanyang kinikita, mga kaibigan, ay nagpagawa siya ng bahay ni Kuya Jesus. Bumili siya ng lupa na ang halaga ay 500,000 pesos plus. Doon ay itatayo ang bahay, doon ay itatayo ang negosyo. Meron na rin pong mga paunang negosyo na ibinigay si Miss Ivana. Kagaya nga po ng babuyan o baboy, pambili po ng baboy. Nakadalawa na po siya. So, ang sabi ng mga taong mahihina ang pag-iisip, ang totoong pumaldo daw ay si Miss Ivana Alawi. Malamang, accept that, tanggapin po natin yan. Dahil vlogger po siya. Ang masama po nito ay kung hindi po siya tumutulong sa kapwa. Anyway, nang magkomento po tayo doon sa kanyang video, gumastos po ba tayo ng 1,000? Nung mag-like po tayo at mag-subscribe doon sa video ni Miss Ivana Alawi, gumastos po ba tayo? Naghirap po ba tayo? Hindi. Nakatulong pa tayo. Kasi nga, nagawa pong tumulong ni Miss Ivana Alawi na wala pong ibang taong tutulong. No? Wala pong ibang taong tutulong kay Kuya Jesus. Siyempre, dahil kumita si Miss Ivana, gumawa siya ng paraan para maibalik yung tulong na naibigay ng taong bayan. At ganoon din po yung ginagawa natin. Dahil hindi naman po tayo kalakihang vlogger o YouTube content creator, nakakatulong din naman po tayo. Pero syempre, hindi ko na kailangang ipakita po yun sa publiko. Maliit na bagay lang naman po yung kaunting halaga ay magpaluto ako, magpakain ako, ganyan, dito sa barangay at dun sa ibang mga lugar po na medyo marami po yung mga kababayan nating naghihikahos at walang maibili ng pagkain. So, ginagawa po natin yan and nagpo-post po tayo sa Facebook natin ng ilan sa mga social activities po natin. So, ang pinupunto po natin dito, kung hindi lang din naman po tayo nawalan ng pera, hindi rin naman po tayo nalugi, at hindi rin naman po tayo nasaktan doon sa pagsusubscribe, doon sa pagla-like, pagkokomento, bakit po ninyo ipagkakait? Diba? It's either tumulong na lang kayo doon sa content creator o kaya doon sa vlogger na alam nyo naman, gagamitin naman din niya yung perang makikita niya para itulong. So, nakatulong po kayo. Dapat po alisin po ninyo sa mentality po ninyo, sa pag-iisip po ninyo, kikita yung video ni Prof na yan, kikita yung kanyang video na yan, siya lang naman yung kikita dyan. Masama po ba sa loob ninyo yun na kumita ang kapwa ninyo? Diba? So, ganyan po yung mentality ng maraming Pilipino. Kaya hindi po tayo yumayaman. Halimbawa, ikaw, gumawa ka ng account. Siyempre, gusto mong kumita. Kung ganyan pala ang mindset mo, di ibig sabihin, gagawin ko, bakit ako maglalike sa kanya? Isa nga, sarili nga niya, mentality nga niya. Ayaw niya mag-subscribe sa akin. Ayaw niya mag-komento sa YouTube ko. Dahil ayaw niyang kumita lang ako. Gusto niya sa kikita. Tapos ikaw, gagawa ka ng account. Paano ka susuportahan ng tao? Kung ikaw mismo sa sarili mo, makasarili ka. Diba? So, ganito rin po yung Nova Lucia. Kumikita po siya dahil may mga activity doon sa system na kung saan ay nakakapag-generate po ng income.
Ang kagandahan lamang po nito, syempre, maliit lang yung binibigay nilang income o reward sa atin. 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos per day. Hindi na po masama. Malaki na po yun. Diba? So sa mga gumawa po ng account at nag-register gamit po yung aking referral link, ito po yung masasabi ko sa inyo. I-message po ninyo ako para maturuan ko po kayo ng step by step at hindi kayo magkamali. Huwag po kayong mag-alala dahil wala pong income ang referral code. Hindi po ako kikita kasi masusubukan nyo po yan. Malalaman nyo yan mismo. Kapag gumawa kayo ng sarili ninyong account at nag-offer kayo ng inyong referral link sa iba, saka ninyo sabihin sa akin kung kumikita ako dyan sa referral. Wala pong kita dyan sa referral na yan. Kasi hindi naman po kumikita yung company sa referral eh. Nagkakaroon lamang po sila ng maraming mga miyembro pero hindi po sila kikita. Saan sila kumikita? Sa mga activity doon sa kanilang mga videos, sa kanyang mga advertisement. Doon po sila kumikita. So kapag kumbaga kapag ipinilabas po nila yung tungkol sa Nova Lucia at na-interview po sila, kagaya nga po ni Corina Sanchez, siyempre babayaran sila. May kita po sila. Diba? Kasi nga, kikita si Corina Sanchez. Kikita yung ABS-CBN mula doon sa mga video views. Diba? So, ganun lamang po guys. Kapag nag-create po kayo ng account, huwag po ninyong isipin na, ito under ako ni sir. Ito downline na naman ako nito. Wala pong kita dyan sa downline na yan. Yan po ay paraan lamang ng Nova Lucia para magkaroon po ng maraming mga bidders doon sa mga produkto. Okay? Ito po yung maipapangako ko. Kapag gumawa po kayo ng account using the link na pinoprovide ko sa inyo, i-message po ninyo ako directly para ituro ko po sa inyo yung step by step na dapat ninyong gawin, para tayo po ay sabay-sabay kumita. Ang minimum po lamang dito na maaari ninyong gawing capital ay 1,000 pesos. Itong 1,000 pesos na to, palaguhin mo ng palaguhin hanggang sa lumaki. Masakit po ba sa loob ninyo yung mawala ng 1,000? O yung kumikita na yung iba, ikaw ay nagdududa ka pa rin. Diba? So, para magabayan ko po kayo, i-message nyo po ako kaagad para maibigay ko sa inyo yung step by step. Para hindi po kayo mawala. Okay? Kasi madami pong procedure na talagang pinagdaanan ko rin po yung mga procedure na yan. So, ganun po kasi ako. Sa bawat negosyo na pinapasok ko, maagap po ako. Alright? So, kung nagustuhan po ninyo itong aking video, mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video so that we can share blessings to other Filipinos. Marami po tayong mga kababayan na hindi po marunong mag-vlog, Maaari pong makatulong po yung inyong views na ibinibigay sa video ko para tayo naman po ay ma-reach out natin yung ating mga kababayan. Kasi pangarap ko rin po yung ganoon kay Miss Ivana Alawi. Pangako ko po sa inyo, kapag nagkaroon po ako ng million na mga views, kagaya po ng kay Miss Ivana, makikita nyo po, pangarap ko rin na gawin ang charitable activities, na ginagawa ni Miss Ivana at ng iba pang mga content creators. So, nang sa gayon, mas marami pong mga kababayan natin ang makatanggap at makaranas naman din ng biyaya ngayon 2026. So, iwasan na po natin yung pagiging, selfish, yung pagiging pagkakaroon ng crab mentality. Hindi po yan makatutulong. So, yun lamang and Happy New Year, everyone.